the day you've made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you've made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you've made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you've made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. So my heart will sing, you are good, you are good. Thank you, Lord. Everything I will praise, I will praise. So my heart will sing, you are good, you are good. Every day, I will praise, I will praise. We praise you, Lord. We glorify your name. Come on, let's clap our hands to the Lord. Let everything Let everything that is spread God has spread. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that is spread God has spread. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. A praise in the valley, praise in the mountain. Yeah, a praise when I'm sure, praise when I'm counting, Kapag tayo sumayaw, uminda. a praise when I'm numbered, praise for surrounding. Whose praise is the waters my enemies crowding. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll be quiet, 'cause I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Yes, Lord, we will praise you, Lord. Oh, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Oh, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Oh, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Oh, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise
won't be quiet, my God is alive. How could I keep it? 'Cause I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it? 'Cause I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Yes, Lord. Hallelujah. Let everything Let every day God has spread. that is spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let every day God has spread. that is spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Thank you, Jesus. Dakila ka, Panginoong Jesus. Lahat ng labi magsasabi na ikaw ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Thank you, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Lord, as we draw closer to you, God, Lord, mas lalo namin nakikilala yung pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Yung pagmamahal na hindi kayang ibigay ng mundo, Lord God, na tanging ikaw lamang ang nagpaparamdam, nagbibigay sa amin ito, Lord. Mga kapatid, sa oras na ito, sa umaga na ito, kung sa tingin mo, kulang yung pagmamahal na nararanasan mo, ito na yung oras na isik natin at sabihin sa Lord, Lord, gusto kitang makilala para maranasan ko yung pagmamahal mo na napakadakila. Thank you, Lord God. What love the Father has lavished on us, that we should be called His sons and daughters, precious in His sight. Greater love this world had never seen. When He hung on that tree, oh why would He do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history.
kapatid. Napakalawak ng pagmamahal ng Panginoon para sa iyo. Let's not miss the chance to encounter His love. Lord, iwan man kami na kahit sino, Lord God. Pero Ikaw lamang, Panginoon, ay sapat na, Lord God. Ang kaligayahan namin, Panginoon, ay hindi nakabase sa desire ng mga puso namin, Lord God, kundi dahil sa presensya mo, Panginoon. Pwede po ba awitin natin, sama-sama tayo? How wide, how long, how high, how deep, how endless is your... Alalahanin natin, gaano tayo kamahal ng Panginoon. Yes, Lord. How high, how deep, how endless is your... Minsan pa po, grabe yung pagmamahal sa iyo ng Panginoon, kapatid. Panginoon, kung bakit tayo naririto ngayon. Jesus, Lord. To be your child and bear your name. Oh, Jesus, I will never cease to sing your praise. Oh, God. Thank you for loving me. When on the cross you laid history. Lord, you died for me forever. My praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me, Lord. Take me to be your child and bear your name. Oh, Jesus, I will never cease to sing your praise. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Thank you for loving us, Lord. You are majestic, our creator of all. We come, Lord God, in your presence, Lord. Majestic creator, you're perfect in every way.
say, we bow down, we cry out. Let's sing. We enter in your gates, let every voice proclaim, be enthroned in this place. You are worthy. All heaven shouts your name. Creation sings your praise. Great is the King of Kings. You are holy. You're holy, Lord. Majestic Creator, you're perfect in every way. The Alpha and Omega, how awesome are your ways. We bow down, we cry out. Oh, we enter in your gates, let every voice proclaim, be enthroned in this place. You are worthy. All heaven shouts your name. Creation sings your praise. Great is the King of Kings. You are holy. We enter in your gates, let every voice proclaim, be enthroned in this place. You are worthy. All heaven shouts your name. Creation sings your praise. Great is the King of Kings. You are holy. You're holy, Lord. Let's sing this. Holy, holy, holy. Let's declare. Holy, holy, holy. And holy, holy, holy. Who was, who is, and coming. Holy, holy, holy. Holy, holy,
Sige po yung malakas po na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless your name, Lord. Hallelujah. Praise your name, O God. Let's all raise our hands towards God. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu, magandang umaga ho. Lord, maraming salamat sa opportunity po na to, Panginoon Diyos, na kami po ay makasamba sa iyo. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sapagkat Ikaw na aming Panginoong Yesus na pinaglilingkuran. Ikaw, Panginoon Diyos, ang Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Lord, maraming salamat sapagkat lahat kami, Panginoon Diyos, nandito upang sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Lord, right now, I pray, Panginoon Diyos, that you open each and everyone's heart, O God. You open, O God, our spiritual eyes, our spiritual ears, O God. At lalo't higit, Panginoon, nakikita mo ang motibo ng puso ng bawat isa sa amin. Lord, we are all here, O God, to give our thanksgiving, O God, unto you. Lord, we offer our lives as a pleasing sacrifice, Lord. Lord, maraming pong salamat. Lord, we pray, gamitin mo, Panginoon Diyos, ang inyo pong abang lingkod, Panginoon, na ang matataas namang, Panginoon Diyos, ay ikaw, walang iba. We really wanted Jesus Christ to be famous in this place. We really want Jesus Christ to be famous in the life of each and every one of us. Lord, maraming pong salamat. Banal na Espiritu, ikaw po ang kumausap sa puso ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Lord, we thank you, we honor you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, yung malakas pa na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Makakaupo na po ang bawat isa. Muli po, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ayan, at ngayon po ay ika-3, tama ba? Ika-4 na? Ika-4 na linggo na natin. Ayan, so praise the Lord. At ang topic po natin ay, of course, ngayon pong buwan na ito is all about drawing near to God. Alam niyo po, napaka-importante po ng paglapit po natin sa atin pong Panginoon Diyos. It allows us, tayo po na bawat isa, tayo pong mga individuals, na may experience po natin kung bakit po patuloy na sinasabi sa atin, na kailangan natin lumapit sa Panginoon Diyos for us to experience His grace, for us to experience His mercy. And kapag naranasan natin ito, it will all lead to peace. Magkakaroon ka ng kapayapaan, there would be a spiritual growth, ano pa yung mangyayari sa iyo. And of course, you will have a deeper understanding of His purpose sa buhay mo. So, ngayong araw na to, sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Ayan, ready ka na ba na makinig na salita ng Panginoon Diyos? Tayo po na mga mananampalataya. Sino po dito ang nagmamahal sa Panginoong Hesus? Say Amen. Ayan, bigyan muna natin ng malakas na palakpak ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hindi po tayo tinawag ng ating Panginoon Diyos. God doesn't call us to draw near for His own benefit. Hindi tayo basta pinapalapit ng Panginoon Diyos kasi para sa sarili niya. No, hindi po yun gano'n. Drawing near to God and walking with Him, walking in the Spirit, this is actually a lifestyle. A lifestyle of victory. Sino dito yung gusto nagtatagumpay siya? Say Amen. Amen. Magtatagumpay ka lang if you will abide in the Word of God. Amen? Because the more you abide in His Word, in His presence, the more you will hear His voice. Amen? Kapag tayo ay talagang sumasangguni talaga tayo sa Panginoon Diyos, mabilis mo na maririnig yung tinig ng ating Panginoon Diyos. And because of that, you will be more victorious. And at the same time, you will be successful in every area of your life. Amen? So, tingnan nga natin, kaya hindi papayag si Satanas. Hindi papayag si Satan na magtagumpay ka. Kaya ang gagawin niya, bibigay siya ng mga obstacles. Hindi ka po pwedeng lumapit sa Panginoong Hesus dahil magtatagumpay ka. Makikilala mo ng husto ang Panginoong Hesus. At pag nakilala mo ang Panginoong Hesus, magbabago ang buhay mo. Magbabago ang perspective mo sa buhay. Magugulat ka na lang
na ang laki na ng pinagbago mo sa ikabubuti mo at sa ikararangal ng pangalan ng Panginoon Diyos. So, ang obstacles nandyan, sabi mo sa katabi mo, may mga obstacles ka ba ngayon? Ayan, anong sagot? So, kapag nalagpasan natin yan, okay, tingnan nga natin to. For you to get the reward, of course, kapag may mga obstacles, tingnan nga natin ano ba ibig sabihin niya. Yung obstacles, it's a thing, sabi nga, that blocks one's way or prevents or hinders progress. Okay, and ano pa? So, ang obstacles, ito yung mga hadlang, okay? Para hindi mo makuha yung mga bagay na gusto mong makuha. Kung kayo ay nakaranas dito ng mga obstacle course, of course, at the end of that course, meron yung reward, diba? And for you to get the reward, kahit sa obstacle course, ang daming pagsubok. Hindi lang yan mga ganyan, napapasok ka dyan sa gulong, from air, of course, land, water. So, marami kang pagdaraanan para makuha mo yung reward. Tanong ko sa inyo ngayon, nasabi mo na ba sa sarili mo na gustong-gusto mo na lumapit ka sa Panginoon Diyos, pero ang daming hadlang, ang daming pagsubok. Yung trabaho mo, yung negosyo mo, yung pamilya mo, asawa mo, diba? Yung anak mo, ang dami. So, ang daming pagsubok. Dito, we long to draw closer to God, but we let all these obstacles, of course, the obstacles of this world to stand in our way. Hinahayaan din kasi natin na yung mga pagsubok na yon, nandyan lang siya. So, ibig sabihin, hindi mo ginagamit yung binigay sa'yo ng Panginoon Diyos. Okay? Ano ba yung binigay sa'yo ng Lord? Mamaya, pag-aralan natin. So, alam natin, nung tinanggap natin si Jesus, meron tayong banal na spirito at hindi niya tayo pinabayaan because sa armor ng Lord, tama? Nandoon lahat, kinumpleto ng Panginoon Diyos nung tinanggap natin siya. May helmet ka na salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, belt of truth, and shoes of peace. Lahat yan pang depensa. Pero hindi ka hinayaan ng Panginoon Diyos at the sword of the Spirit, kailangan bit-bit mo. Okay? So lahat yon depensa, pero may nag-iisa na offense. Okay? So now, tingnan natin. Sabi po ng Psalm, sana na inalagay ko. Sabi po ng Psalm 73:28, sabi po ng psalmist, "But as for me, it is good to be near God." So, sinasabi talaga sa atin na kailangan talaga tayo na lumapit talaga tayo sa Panginoon Diyos. Ano po? So, pero paano pag ang dami-dami mo na, no? Ang dami-dami mong gustong gawin, pero ang problema, ano po ang nangyayari sa atin? Pag ang dami-dami na nating mga problema, we are all surrounded, nitong mga iba't ibang klaseng pagsubok natin. We actually forget. We forget all about our desires to deepen our relationship with the Lord. Nung wala ka pa masyadong problema, wala pang feeling may obstacles, yakang-yaka mo pa, so parang hindi pa. Sabi mo, naku, magpapalalim talaga ako ng relasyon ko sa Panginoon Diyos. Eto na ang mga obstacles. Parang sabi mo, no, ang dami-dami na, hindi ka na pinapayagan, ayaw Bible study, ang hirap na ganito, sarili mo, problema mo, hindi ka na makapasok na maaga, late-late ka, napapagalitan ka, and feeling mo, hindi nag-glorify ang Panginoon Diyos sa buhay mo. Parang sabi mo na, teka muna, parang nakalimutan ko na magpalalim sa Panginoon Diyos sa dami ng aking mga problema. And hinahayaan natin na yung mga obstacles na yon, na yung mga hadlang na yon, yung mga hindrances na yon, na i-block tayo, no? I-block us from getting what we want most. Okay? So ano po ba talaga yung nagbablock sa atin? So papakitaan ko kayo, ano-ano po ba yung mga nagbablock sa atin or naghihinder po sa atin para hindi tayo tuluyan na makalapit sa Panginoon Diyos? So these are some of the obstacles to drawing near to God. Number 1 is the sin and hypocrisy. What is sin? Sin is any thought, action, or behavior that goes against God's will or moral law. So yung obstacle kanina, of course, alam natin yun, yung obstruction, hindrance, impediment. So it all refers to something that interferes with or prevents actions or progress. At itong kasalanan, alam natin yan, nagsinungaling, kasalanan yon. So ibig sabihin, alam natin na kapag tayo ay gumagawa ng bagay, lalo't higit
Mapapalayo tayo sa Panginoon Diyos, kasalanan. Okay. Hypocrisy. This refers to the act of claiming to believe something but acting in a different manner. Mapagkunwari. Okay? So, kasalanan. Ano ba yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon Diyos? Bakit ba tayo hindi makalapit sa Panginoon Diyos? Alam natin na ang kasalanan ang nagpahiwalay sa atin sa Panginoon Diyos. Tama? So, ngayon, itong hypocrisy na to, it's part of sin. Ito yung mga mapagkunwari. Kung ikaw ay isang artista or if you are an actor, as if you are wearing a mask. Okay? Yung alam mo, yung kaya mong mag-ano ng iba't ibang emotions. So, yung hypocrisy, in other words, this is someone who pretends to be what he is not. Okay? Hindi totoo. So, yung tao na mapagkunwari. Sabi po ng Isaiah 59 verse 2, your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. So, kung bakit pala tayo hindi makalapit sa Panginoon Diyos? Because of sin. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. And that is the reason kung bakit tayo nananalangin. And the first thing that we have to do is we have to acknowledge the Lord. And second is we have to confess our sins. Kailangan tayo na humingi ng tawag sa Panginoon Diyos sapagkat ito ay nabablock. Yung dapat, na makalapit tayo sa Panginoon Diyos, marinig niya tayo, hindi kanya maririnig dahil ikaw ay patuloy na nagkakasala sa Panginoon Diyos. Now, sabi po dito ng Isaiah 29:13, ayan, sabi po ito, hypocrisy. The Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is made up only of rules taught by men. So, nakita po natin dito na ang hypocrisy, alam niyo po, hindi natin pwedeng masabi, we cannot say that we love God if we do not love, of course, our brothers. Tingnan niyo po, ha? Sinasabi natin sa 1 John chapter 2 verse 9, whoever says he is in the light and hates his brother is still in the darkness. So love must be without hypocrisy. So ibig sabihin pala, nagkukunwari ka na mahal mo yung kapatid mo, yung asawa mo, yung anak mo, pero ang totoo, hindi naman. Yung Romans 12:9, tignan po natin kasi baka mamaya, sabi nito, love must be sincere. Hate what is evil, cling to what is good. A hypocrite may look like a righteous man. Akala mo okay siya. Tingnan niyo po, A hypocrite may look righteous on the outside, but it is actually a facade. Harapan lang, no? So akala mo mabait siya talaga. Akala mo napatawad ka na niya. Akala mo bati na kayo. Akala mo yung mga ginawa mong kasalanan noon, nagpatawaran na kayo sa isa. Pero ang totoo, hindi. Pakitang tao lang. And that person, okay, it's a hypocrite. He's a hypocrite. Ibig sabihin, mapagkunwari, hindi totoo. And that's the reason ba't di tayo makalapit sa Panginoon Diyos. Kasi sabi mo, pinatawad mo na, pero ang totoo, hindi pa. So, ibig sabihin, yung love must be sincere, hindi sincere. Kaya hindi tayo totohanan na makalapit sa Panginoon Diyos. Now, yung sinasabi dito that through righteousness, it comes from the inner transformation of the Holy Spirit. It's not actually an external conformity of the rules. Hindi yun ganon. Kung totoo, na nakikita po yung pagbabago, kung totoong nakikita yung pagbabago sa'yo, hindi dahil sa sinabi mo na, okay na, bati na kami yan. So halimbawa, binati ko na yan dati so bahala siya kung hindi niya ako batiin. Basta ako, pinatawad ko na siya. Hindi yun ganon. That's hypocrisy. Kung ibig sabihin kumbaga, alam mo sa'yo, ayos na. Tama? Pero, ano nangyari? Pero ang totoo, hindi. Kasi, hindi naman kayo nag-uusap. Tama? Hindi kayo nag-uusap. Hindi naman talaga kayo nagpapansinan. There is no evidence that forgiveness is served. And that's hypocrisy.
So, ibig sabihin, yung repentance, yung reconciliation, it is not willingly given. Sinabi mo lang, pinatawad ka na yan, pero patuwing nakikita mo yung mukha niyan, hindi ko talaga yan matatanggap. So, hindi totoo. Forgiveness is not really served. And that's hypocrite. You are a hypocrite. That is hypocrisy. So, ito yung mga bagay na gusto mong lumapit sa Panginoon Diyos. Let's say, sa negosyo mo, napatawad ko na yun. At least nakabawi na ako. Pero pag makita mo siya, naku, ito yung tao na nakanta, lugoy-lugoy ako. Naku, ang rami mo pang nasasabi sa kanya. Ito yung kaya nagwatak-watak yung pamilya namin dahil dito eh. Pero ngiti, hello, ganyan, masaya ka. Pero ang totoo, hindi mo talaga siya napatawad. So kaya gusto mong lumapit sa Panginoon Diyos, pero bakit parang ang layo-layo ko? Sisimba naman ako. I do the ministry. I attend Bible study. I even have my cell group. Pero bakit, why is it that God is even miles and miles away? So hindi natin alam, ano pala? Because of this. Okay? So now, dito po sa Bible, meron po dito na story, si Ananias po and then si Sapphira. This is actually a very good example of sin and hypocrisy. Meron pong isang lalaki si Ananias at ang kanyang asawa ay si Sapphira. So, nagbenta po sila ng bahagi or a portion po ng kanila pong mga ari-arian. And then they have promised na ito pong mga ari-arian na ito ay bibigay niya po sa apostles, sa mga apostol. But it turned out, noon pong naibenta na po ito ni Ananias, ay nagtago po siya. Hindi niya lahat binigay. So, nagtago po siya ng ilang bahagi po ng pinagbilhan po nila. At syempre, sinang-ayunan naman to ng asawa niya, may conspiracy. So, sinang-ayunan, sabi niya, tago ko to, ganun. So, in short, pinayagan naman, ni Sapphira. So, pagkatapos po nun, dahil po may napagbilhan na sila, tinago niya na yung portion, hindi niya lahat ibibigay. Okay po, pero pinramis nila yon sa Holy Spirit. Siyempre, when you say something, the Holy Spirit is with you. Alam ng banal na Espiritu kung ano yung ipinangako mo na ibibigay. So, nung binenta na, tinago nila, hindi nila lahat binigay. Portion ng kanilang ari-arian. So, sabing gayon, eto na. So, dinala na nila yung natira po na halaga at binigay niya po yun sa mga apostol. So, ito na si Pedro. Sabi ni Pedro kay Ananias, Ananias, sabi niya gano'n, agad-agad, sabi niya gano'n, bakit ka nagpadala kay Satanas? Sabi gano'n. Bakit ka nagpadala kay Satanas at bakit nagsinungaling ka sa banal na Espiritu? Sabi gano'n. Kasi binawasan niya po Binawasan niya po yung pinagbilhan at itinago niya po ito. So, hindi po siya nagsinungaling sa tao. Siya po ay nagsinungaling sa banal na Espiritu. Okay? So, ano po nangyari? Nung marinig po yun ni Ananias, agad-agad ito nakatayo siya. Bumagsak siya, patay. Bagsak siya kagad because he lied. So dahil doon natakot yung mga nakakita sa kanya, ano po nangyari? Siya po ay binalot, tapos po inilibing siya, and then after 3 days, eto na, nagpakita na si Sapphira. So ngayon, nagtanong ulit si Pedro sa kanya. Siyempre, Sapphira, walang kamalay-malay. Biglang nagtanong. Sabing gano'n sa kanya, Sapphira, sabing gano'n, yun lang ba talaga yung pinagbilhan? Sabi niya, sumagot naman siya. Sabi niya, oo, sabi niya, yan lang. Yan lang talaga yung pinagbilhan. Alam niyo po, sabi ni Pedro, bakit nagkaisa kayo? Sabi niya, bakit nagkaisa kayo na subukin ninyo ang banal na Espiritu? Alam niyo po, nung oras din na yun, namatay po si Sapphira, sa paanan po ni Pedro. Nakita po natin, hindi po tayo pwedeng magsinungaling. Ibig sabihin, tayo po, lalo't higit, na mga anak tayo ng Panginoon Diyos, alam ng Diyos ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Si Ananias po, at saka po yung kanyang asawa, they were judged by God for lying to the Holy Spirit. They were judged because they have lied in the Holy Spirit. Ang atin pong Panginoon Diyos, He is active in your life. God is active. And He rules in this world. Alam niya ang ginagawa mo, alam niya ang ginagawa ko, alam niya ang ginagawa nating lahat. And God has the right. Mayroon siyang karapatan
And He has the power to do as He wills with His creation. Alam niya kung anong gagawin niya sa kanyang mga anak. God has the power. Amen? So, if you are to read Proverbs 28, verse 13, whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Ano ba ang ginawa mong kasalanan noon? Dati po kasi nagkaroon po ako ng sexual immorality. Pero wala na po yun ngayon. Hindi ko na po yun ginagawa. Pero kapag hindi nakatingin sa iyo, nanonood ka naman ng mga porn. At with that, mas lalo na naman na naibabalik. No, so ibig sabihin, hindi kayo pwedeng magkubli. We cannot hide anything from the Lord. At kung bakit nagsisimba ka, gusto mo talagang lumapit sa Panginoon Diyos, but at the back of it, may ginagawa ka. May ginagawa ka ng mga bagay na alam mo na magpapalayo sa Panginoon Diyos. So, kaya ang sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos, yung kasalanan, itong hypocrisy na to, obstacles ito, hadlang ito para hindi tayo tuluyan na makapasok, hindi tayo tuluyan na makapalapit sa ating Panginoon Diyos. Sabi po sa atin ng 1 John 1:9, ito yung pinakamaganda. Ang dami kong ginawang kasalanan, gusto kong lumapit sa Panginoon Diyos. Pero nagkakaroon ako ng kasalanan, anong gagawin ko? 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nasapak ko yung asawa ko Nag-away kami nung kapatid ko Hindi ko na siya mapapatawad. Pero Lord, gusto kong lumapit sa iyo. Sabi ng Lord, if we confess our sins, He is faithful and just. Pero Lord, gusto ko nang sumunod sa iyo. Kaso parang bumabalik sa akin. Paano ba yung gagawin ko? Lord, mapapatawad mo pa ba ako? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Alam niyo po, itong verse po na to, it actually emphasizes the importance of confessing and forsaking sins to receive God's mercy and restoration. So nagkasala tayo, so ano po ang gusto natin? Kailangan po tayong i-confess natin yung ating ginawang kasalanan. Kasi nga, obstacle yun. So hindi tayo makakalapit sa Panginoon Diyos kung tayo ay mayroong kinikimkim na galit or meron tayong kasalanan. Alam niyo po, siguro ang isa sa pwede, tingnan natin, grabe yung ginawa sa kanya. Kay Joseph. Kaya ba yan? Si Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer, he was his father's favorite son, si Jacob, no? Tatay niya yon. So favorite siya ni Jacob. And yung katotohanan, it's a fact that it actually fueled yung resentment or yung inggit doon sa kanyang mga kapatid. Nakita naman natin, yan, favorite siya ni Jacob. And then dahil doon, nainggit yung kanyang mga kapatid, ano nangyari? Pinagbili siya. Nakita natin. So, si Jacob po, pang-11 anak siya. And makikita natin, unang anak din siya ni Rachel. So si Joseph po, he was actually very famous in his ability to interpret dreams. Nakaka-interpret siya ng dreams. He actually has a gift that ultimately leads him to become a powerful leader of Egypt. So tingnan po natin, kahit na po siya ay binenta, ng kanya pong mga kapatid, but still he rose to a position of power in Egypt. Ano po ang nangyari sa kanya? Binenta ka, di ba? So nakita mo yung story dito kasi it's about betrayal. Meron ditong betrayal, meron ditong slavery, and at the same time, may imprisonment. Nakulong si Joseph, and that's the reason ba't siya nakapag-interpret, doon mismo sa kulungan na yun. Pero ultimately, ano po yung ginawa niya? Kahit na itong mga kapatid niya ay gumawa ng kasalanan sa kanya, yung forgiveness is there. Tama po? He forgave his brothers. So para makalapit tayo tuunan sa Panginoon Diyos, kahit na ano pa yung ginawa ng mga kapatid, ni Joseph sa kanya, nagpatawad siya. So he forgave his brothers. And ito po, it actually demonstrates God's ability to redeem
even the most difficult situations. So kayang-kaya po na iayos ng Panginoon Diyos, anuman po ang sigalot, anuman po ang ginawa, pero kailangan Kailangan lumapit tayo sa Panginoon Diyos. Si Joseph, anong ginawa niya? He forgave. So this is a story of betrayal, a slavery, imprisonment. Pero nakita po natin yung forgiveness and reconciliation, ipinakita niya upang tuluyan na na nakalapit siya sa Panginoon Diyos. Another story, this is the prodigal son. So this parable po, alam po natin yan, libughang anak. So this parable, it tells us a son who leaves his father. So umalis siya, and then ano pong ginawa niya? In-squander niya lahat ng inheritance. Nilustay niya lahat ng mga kayamanan. And then ano po nangyari? When he realized, naubos niya na lahat, anong ginawa niya? He returns home. Pero nung bumalik siya, anong ginawa niya? He seeks for forgiveness. Seeking forgiveness, ganun yung ginawa niya. So, ibig sabihin, may kasalanan, hindi tayo makakalapit sa Panginoon Diyos, pero once you ask for forgiveness, anong ginawa po ng tatay? His father, what happened? He welcomes him back, right? With open arms. Ganon din po tayo. Kahit gaano po kadami yung mga naging problema natin, kahit gaano po kadami yung mga naging kasalanan natin, this illustrates God's boundless grace for each and every one of us. Amen? So lahat po tayo na meron po tayong mga kasalanan, hindi po hindi tayo tatanggihan ng Panginoon Diyos, lapit tayo sa Panginoon Diyos. So these are actually few examples of how individuals in the Bible, despite their sins or despite na may ginawa na kasalanan sa kanila, they were able to find forgiveness, they were able to find redemption, they were able to give again or renewed relationship with God. So lumapit po sila sa Panginoon Diyos. Ano po ang ginawa nila? They seek, okay? They seek Him. Kaya ang sabi ng Lord sa atin draw near to God and He will draw near to you. So, tandaan po natin, when we acknowledge our wrongdoings, kapag po in-acknowledge natin yung mga mali natin, nagrepent tayo sa Panginoon Diyos, nanghingi tayo ng tawad sa Kanya, ano pong mangyayari? Magkakaroon po tayo ng opportunity to grow and at the same time, matatransform kung ano po yung mga bagay na hindi natin kayang iayos sa buhay natin. Yung process po nito, for you to accept something, you need a lot of humility. So, kailangan po talaga natin yung humility. Napakahirap nun. Pero once you have Jesus in your life, magiging madali ang lahat. Why? Kasi patuloy ka na lumalapit sa Panginoon Diyos at alam mo na hindi mo kaya ang anumang bagay kung tayo ay malayo sa Panginoon Diyos. Amen? So, yan yung una natin. So, one of the obstacles, okay po, kung bakit po tayo hindi makalapit, obstacles to drawing near to God is number 1, sin and hypocrisy, and second, worries and fears. Yung buhay po natin, life can be filled with worry. But Jesus is the answer. Amen? God is actually aware of our needs. Alam ng Panginoon Diyos kung ano po yung iba't iba po natin na mga pangangailangan. Yun pong takot, yung fear, yung worry, yung pagkabalisa, ito po yung naghihinder. It hinders our ability to draw near to God by creating a barrier of distrust and doubt. Mangyayari ba to sa akin? Parang ang hirap Paano yun? Parang, alam yun, nauubos yung oras natin sa kahahanap ng solusyon. Pero ang totoo, hindi mo talaga siya masusolusyonan. Why? Because sa buong maghapon, inisip mo kung ano yung gagawin mo para magawa yung isang bagay that instead of trusting God, you have trusted yourself. Sabi dito, kung bakit, obstacle, bakit tayo hindi makalapit sa Panginoon Diyos? Kasi yung mga alalahanin natin,
ay inilalagay natin sa sarili natin, hindi natin ito ibigay sa Panginoon Diyos. Lumapit tayo sa Panginoong Yesus and let us tell the Lord, Lord, hindi ko na po kaya, ito po Panginoon Diyos, binibigay ko po sa iyo. So, obstacles, ano yung hadlang para bakit hindi ka makalapit sa Panginoon Diyos? Kasi marami kang kinatatakutan. Ano pa? Napakadami mong worries. Lahat na lang nag-aalala ka. And kapag may fear tayo and worry, it means that you do not trust God. Amen? Hindi ka nagtitiwala sa Panginoon Diyos. So, ibig sabihin, hindi mo gusto ipagkatiwala or you don't even want God to handle situations or any situations in your life, and you do not believe that God will provide. You do not believe na nandiyan ang Panginoon Diyos, ano man ang pangangailangan mo. Hindi ka nagtitiwala sa Panginoon Diyos. Alam mo na hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Numbers 23:19, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Hindi tao ang Panginoon Diyos. Nagkatawang tao, ngunit siya ay Diyos. Anumang bagay na mahirap sa tao ay kayang-kayang pangyarihin ng Panginoon Diyos. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Alam niyo po, napakadami po na yung fears, akala ba natin tayo lang ang mga naka-experience niya? Si Adam po at saka si Eve po, they doubted God's word. Tama? They doubted God's word and they believed doon sa serpent. Sinabi sa kanila, huwag nilang kakainin, yung fruit of knowledge of good and evil, pero kinain pa rin. Naniwala sila doon, so they do not trust God's word. Sino pa? Si Abraham and Sarah. Si Abraham po, imagine ninyo 100 years old, si Abraham and si Sarah, they laughed. They laughed at God's promise of a son in their old age. Pinagtawanan nila, magkakaanak mo ako, 100 years old na ako. So they laughed at God's promise of having a son at their old age. So what else? Si Moses, kino-question niya ang Panginoon Diyos. Sinabi niya gano'n, Lord, kaya ko ba? Because kaya ko bang mag-lead ng Israelites? Napaka-reluctant niya and he has this doubt. And alam natin na si Moses, he has also a problem with his speech. So lahat ng ito, yung worries, hindi na alam kung paano. I have here, I think that was 2023 when I started yung magsulat ba ako, looking back on the years kung paano ako tinulungan ng ating Panginoon Diyos. Kung babalikan ko, meron kasi akong parang prayer notebook. I have its journal na doon nakasulat yung mga lahat, yung repentance, confessions, nandun yung aking mga hinihingi sa Panginoon Diyos. And alam nyo po, nung binalikan ko yun lahat, doon ko nakita yung kabutihan talagang lalo ng Panginoon Diyos. Imagine nyo po, ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan, of course, there would be many challenges ahead. Binalikan ko siya ng 2015. So I'm going to show you, ano po ba yung mga worries and fears na akala natin hindi na tayo makapagpapatuloy sa paglilingkod natin sa Panginoon Diyos. And this started, that was 2015 when my mom died. 2015, Mama died. I need credentials to manage the school. We need to settle account sa Holy Deliverance Constellation Building. 2015, magsisimula po piloting ng senior high school. There would be inspection ng Department of Education. So tignan nyo po tignan nyo po yung mga worries and fears taon-taon. And you look at the 2016-17. This school had a decrease in population due to crisis in Norway. Nagkaroon kami ng mga scholars sponsored by Norwegians. And that was also yung year na yan when I undergone surgery. Ako po ay naoperahan sa endometriosis. I need to attend classes in masteral. I should take the board exam. We need to pay debts. Ito po ay mga worries. Mga worries ito yung mga fears. Mapapatakbo pa ba itong eskwelahan? Ano ba yung gagawin dito? Diyos ko pa, ano ba yung dapat gawin? 2017, tingnan nyo po, if you are to recall, balikan nyo po yung mga taon. Ano po ba yung ginawa ng Panginoon Diyos sa inyo? 2017,
We have this inspection of DEP and FAPE. I still need to pay DEFs. I need to continue to study my masteral. I was pregnant with Gracieli. 2018, Abiatar Builders Corporation, ito yung construction ni Pastor John, it lost 18 million. Loan payments, nagsimula na ng RB Antipolo. Nawala yung mga personal cars, Starex, Mirage, Hilux, but we still need to go to Infanta for a weekly mission. We are also struggle with our finances and still I'm pregnant with Gracieli Angela at ipapanganak ko sa dyan. And you look what happened, 2019. Abiatar Builders Corporation, tinotal na, it has lost almost 35 million. Loan payments, RB Antipolo, we received a notice of foreclosure sa Aurora property. Alam niyo, pag naaalala ko to, naiiyak nga ako talaga. I had a miscarriage. And again, an inspection, no? First school scholarship. And then here comes the 2020-21 pandemic. Pinapakita ko sa inyo na ito yung buhay. Meron talaga kayong mga pinagdadaanan taon-taon. And you just have to review. Tignan ninyo, ano ba yung mga pagsubok ng mga pinagdaanan ko? Pinagdaanan ninyo na pinagtagumpay kayo ng Panginoon Diyos. 2020-21, nagpandemya. And the Abiatar Builders Corporation, no project at all. The school, the Christian population need to settle debts. 2022, a total foreclosure of the property, Aurora, and we received a notice for sale. Imagine niyo. Ang daming problema. General to, ha? Iba yung mga, talagang, alam niyo yun, yung bawat araw, marami kang mga problema. Pag binabalikan ko nga ito, sabi ko, napakabuti ng Panginoon Diyos. But you know what we did? Lumapit ako sa Panginoon Diyos. Pinanghawakan ko yung salita niya. Yung takot na meron na yan, kayang-kaya mo yan. Sa tulong at biyaya ng Panginoon Diyos. I hold the word of God in Isaiah 43:18 when the Lord said, "Do not cling to the events of the past or dwell on what happened long ago. Watch for the new thing I am going to do. It is happening already. You can see it now. I will make a roadway through the wilderness and rivers in the desert." Ano yung pinanghawakan ko para makalapit ako sa Panginoon Diyos? Yung kanyang salita. Ang daming obstacles, tama? Magpapatuloy ba ako? Hindi ako tapos ng aking pag-aaral. 4 na taon lang yung aking tinapos. Paano itong property na to? Paano yung construction namin? Paano yung mga bagay na mga meron kami? Paano kami makapagpapatuloy? And you look at the Word of God. In 1 Samuel 30 verse 8, when I asked the Lord, Sir David inquired of the Lord, "Shall I pursue this troop? Will I overtake them?" And the Lord answered him, "Pursue, for you shall surely overtake them and without fail recover all." Ito pong mga sinasabi ko po sa inyo dito, ito po ay salita ng Panginoon Diyos na akin pong pinanghawakan doon po sa mga obstacles, sa mga hadlang, sa dami ng problema, maglilingkod ka ba sa Panginoon Diyos? And you look what we did. Instead na kami ay lalayo sa Panginoon Diyos, we chose to draw near, closer to God. Mas lumapit kami sa Panginoon Diyos. Mas pinili namin na lumapit sa Lord kesa lumayo. Naniwala kami na hindi mahahadlangan ng kahit na anumang problema. Meron ka o meron ako kung ikaw ay patuloy lang nalalapit sa Panginoon Diyos. It's not an excuse. Marami akong problema ngayon, di mo na ako magsisimba. Marami akong problema ngayon, di mo na ako mag-cell group, wala mo na akong Bible study, hindi ako attend ng mga prayer meetings. Kaya ko na to. You have to draw near to God. Habang marami kang problema, habang marami kang pagsubok, mas lalo mong i-google ang buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. You know, itong picture na to, too many things, we had a 5:30 in the afternoon of prayer na mas lalo kaming lumapit sa Panginoon Diyos sa sobrang dami ng mga pagsubok na aming mga pinagdaanan. Nananalangin kami, itong school na to, pinaikutan yan, talagang umaga, hapon, pinananalangin. Anong ginagawa namin doon sa mga obstacles na yan? Mas lalo namin sinisikan, Lord. So, ibig sabihin,
Hindi po hadlang na hindi tayo makakalapit sa Panginoon Diyos dahil sa dami ng problema natin. Imagine this property, merong letter, may notice kami na for sale yung property. Right? So ano yung ginawa? Ayoko na, give up na tayo, tama na. Zechariah 4:6, not by might nor by power but by the Spirit says the Lord Almighty. Hindi dahil sa sarili mo kung bakit ka magtatagumpay. Magtatagumpay ka dahil sa salita ng Panginoon Diyos at yan ay panghahawakan mo. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? These were all obstacles then. At 5 o'clock in the morning, maaga pa, nanalangin na kami sa Panginoon Diyos. Alam nyo, walang sino man na kayang magtagumpay kung hindi tayo lalapit sa Panginoon Diyos. That's the reason why you have to draw near to God. You wake up in the morning, you tell the Lord your plans. Sabihin mo sa Panginoon Diyos, ano ba yung gusto mong mangyari? You know, one thing I've learned, do not ask the Lord for things that are already yours. You say thank you. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon Diyos, yung hiningi mo, magpasalamat ka na kasi ibibigay yun sa iyo ng Panginoon Diyos. It's just a matter of what? Believing in the Word of God. Maniwala ka sa salita ng Panginoon Diyos. And true enough, napakabuti po ng Panginoon Diyos sapagkat, alam niyo po, sa dami po nito, sa mga, pamindot. Alam niyo po, teka po, balik. Ayan. So, alam niyo po, pinakita ko ito sa inyo, hindi ko na, ang haba kasi kaya pinutol ko. Yung mga pagsubok po na pinakita ko sa inyo, yun dapat na magbigay sa amin ng iba't ibang worries and fears. Yung sandamukal na problema na yon, alam nyo ba na higit pa ang sinukli ng Diyos doon? Problema 5, 4, 5, 7, higit pa. Sino mag-aakala? Those are worries and fears. Ano pong taon ngayon? 2025. Ano yung pinakita ko sa inyo? 2015. That was 10 years ago. Tumigil ba kami sa paglilingkod namin sa Panginoon Diyos? Hindi. There were lots of obstacles. Pero pinili namin na sumunod sa Panginoon Diyos. Losing 35 million sa construction, hindi ako tapos ng pag-aaral ko pa ng master's ko during that time. 10 years ago, hanggang 4 na taong kurso lang ang meron ako. Pero who would have thought that after 10 years, I was able to finish also my master's. My master's in divinity, in educational management, Doctor of Philosophy in educational management. Kaya ko ba yun? I've finished all of those things not because I am intelligent, but because I am highly favored by God. I seek the Lord. I wake up early. Kinakausap ko talaga ang Panginoon Diyos. Nilalatag ko sa Panginoon Diyos kung anong problema meron kami. Kahit na anong obstacles yan, you draw near to God. God is not a liar. Kaya ng Panginoon Diyos na pagtagumpayin ka. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Another is obstacles to drawing near to God. It's the pride and self-reliance. So yung pride, it actually stops us from seeking God. Sabi po dyan ng Psalms 10:4, in his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God. Alam po natin na si Lucifer po, he is the father. He is the father of pride. Alam po natin na yung pride, it actually stops seeking God. Bakit niya ini-stop? Bakit ka pa magpe-pray? Kaya mo naman solusyonan yung problema mo, tama? Kasi nga, prideful ka mayabang ka So, tatandaan po natin, pride is deadly. Sabi mo sa katabi mo, pride is deadly. Nakakamatay po yan. Pride is deadly because it stops us from seeking God. When you do not seek the Lord, ano na mangyayari sa buhay mo? When you do not pray, when you do not read the Word of God, ano na mangyayari sa buhay mo? Sino na ang magbabantay sa'yo? Sino na ang magmamanage ng buhay mo? Wala. So, wag tayong prideful. Kailangan talaga natin na lumapit tayo sa Panginoon Diyos. What else? Bibilisan ko lang po. Pride leads to destruction.
Pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. So tandaan po natin, yung pride po leads to destruction and yung arrogance to downfall. Prideful at yung pagiging mayabang. So as I mentioned kanina, yung pride po, it will stop us from seeking God. So when we don't seek God's instructions, when we don't seek God's wisdom, when we don't seek God's guidance, we will surely find ourselves in a world of trouble. Pag hindi tayo nagkonsulta sa Panginoon Diyos, sigurado yan, may trouble ka. So may problema ka sa asawa mo, consult the Lord. May problema ka sa negosyo mo, consult the Lord. May problema ka mismo sa sarili mo, may problema ka sa career mo, may problema ka sa health mo, consult the Lord. Pride leads to destruction. You tell the Lord, Lord, hindi ko kayang gumaling mag-isa. Lord, hindi ko kayang maibalik ang yaman namin. Lord, hindi ko talaga kaya lahat. Hindi ko kayang magtapos ang pag-aaral. Walang pampaaral ang nanay at tatay ko. Lord, humble yourself before God and He will lift you up. Amen. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon Diyos. Pride brings low. A man's pride will bring him low, but a humble spirit will obtain honor. It's just a matter of time. Mayabang ka ngayon, tignan mo sa susunod kung anong gagawin ng Lord. God resists the proud and shows favor to the humble. Tinataas ng Diyos ang mga mapagpakumbaba, ibinababa din ng Diyos ang lahat ng mga nagmamataas. So, hindi tayo pwedeng makatakas dyan. Kaya ko naman malaki naman ang sweldo ko okay naman, kasi maganda naman ang buhay namin ngayon. Bakit? Alam mo ba bukas? Nakita niyo? Alam niyo ba bukas, sa susunod na bukas wala ka ng sasakyan, wala ka na palang trabaho, wala ka na palang bahay, wala ka na palang katuwang sa buhay. Hindi mo na rin pala alam kung anong gagawin. Alam mo ba yun? Hindi natin yun alam. That's why we have to what? You have to draw near to God. Yung aasahan natin, hindi tao. Ang aasahan natin, ang Diyos. Amen? So, lahat po tayo, ibaba natin yung pride natin, kainin yan. Okay? At tayo po ay magpakumbaba sa atin pong Panginoon Diyos. Now, I have here different strategies. Mabilis lang po to. So, strategy number 1, to overcome obstacles. Number 1, you have to read your Bible. You have to read your Bible because you really need to know the Word of God. Di ba sasabihin, boy, bawal ka doon lumabas. Sino nagsabi? Hindi, sabi ng barangay doon kasi may curfew daw ganun ba? O sige, hindi na muna ako lalabas. Di ba naniniwala ka doon? Uy, bawal ka doon kumain ng mga taba-taba kasi yung cholesterol mo, ganito. Uy, tsaka tataas daw yung dugo mo. Sino sabi? Yung doktor, yun, yung kausap mo. Oo, sige. Di ba naniniwala tayo? Ito, God's Word. Yung salita ng doktor, salita ng tao. Ito, yung Bible, when you uncover it, when you open your Bible, that's the Word of God, salita ng Diyos. Now, all you have to do is to read it, meditate on it, memorize it, put it in your heart, and apply it. So, natatakot tayo. Bakit tayo natatakot? Kasi minsan mo lang gawin. Kapag lagi-lagi natin kausap ang Panginoon Diyos, hindi tayo matatakot. Amen? Hindi, kausap ko lang siya kahapon Di ba? Pag sinabi ka, uy, papatawag ka doon ng principal. Ba't kanina kausap ko? Hindi naman ako pinatawag. Ganun. Hindi ako papatawag. Alam mo sa sarili mo, wala kang ginawang kasalanan. Kasi alam mo, kausap mo. Kung ang alam mo sa Panginoon Diyos na araw-araw kinakausap mo siya. Amen? So for you to overcome, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, you read your Bible. Why? Kung nananalangin tayo, it's our way of telling the Lord what we need. You need to read your Bible for you to know what is God's answer to your prayer. So open your Bible. Another, overcome obstacles by staying in prayer. I still remember din, nung buhay pa yung nanay ko, nagpe-pray ako 5 a.m. Pero nung namatay yung nanay ko, naging 4:00 ng madaling araw. Why? Wala naman ako ibang aasahan. Alam ko sa sarili ko na madami akong dapat gawin. At yun ay magagawa ko lamang if I'm going to stay in prayer. A prayerful person is a powerful person, but a prayerless one is a powerless one. Hindi ka nananalangin, huwag kang mag-expect na may mangyayaring maganda sa buhay mo. Nananalangin ka, di ba? Araw at gabi.
So kahit na pangit yung nakikita mo, maniwala ka. You expect good and great things from God. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Strategy number 3, overcome obstacles by choosing faith over fear. Natatakot ka na baka hindi mabayaran ang sasakyan, baka hindi mabayaran ang bahay, baka maghiwalay kayo ng tuluyan, baka ganito ang mangyari sa buhay mo, ang mga anak mo, hindi ka na igalang. Ang daming ibabato sa'yo. Ano sabi ng Lord? 2 Timothy 1:7, but the Lord doesn't give us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Saan ulit yun? Word of God. So, bawat isa po na ito, tinuturuan po tayo kung paano po tayo tuluyan. Na hindi po tayo hahayaan. Na ito, mga hadlang na ito ay pumigil po sa atin para hindi po tayo tuluyan na makalapit sa Panginoon Diyos. Tibayan mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng paniniwala at pagtitiwala sa salita ng Panginoon Diyos. Amen? So, strategy number 4. Sabi po dito, you have to overcome obstacles by abstaining from sin. So, pag po tayong patuloy, whenever po you face challenges, do not give in or do not entertain sin. The devil knows your weaknesses. Alam ng diablo kung saan ka mahina, and he will do whatever he can to drag you down and to drag you away from living a life that is pleasing God. Hihilain at hihilain ka niya para para mapalayo ka sa Panginoon Diyos. John 10:10, the thief comes to steal and destroy, but I have come that you may have life and have it to the full. Amen? And of course, 5, overcome obstacles by trusting God completely. Sabi po ng salita ng Diyos, Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen? We have to put all our faith. We have to put all our trust in God alone. Huwag kang magtiwala sa tao. Magtiwala ka sa Panginoon Diyos. Ang tao ngayon, bati kayo, bukas galit kayo. Ang tao, ngayon, magsasama na kayo, bukas hiwalay na kayo. Now, tell the Lord your plans. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. So, alam ng Diyos ang plano niya para sa iyo. Just trust Him. Amen? And, of course, eto na po yung atin pong conclusion. So, before po ako mag-conclude, I have here a video. So, papanood ko po sa inyo. So, tandaan po natin na ito pong mga plano po ng Panginoon Diyos po sa atin. Sabi nga ng Jeremiah 29:11, alam ng Panginoon Diyos ang plano niya sa ating lahat. Naniniwala po ba tayo that God's ways are always better than our ways? Amen. Ang kailangan lang po natin ay magtiwala po tayo sa atin pong Panginoon Diyos. Now, I'm going to show you po a short clip. Kung paano ba tayo talaga dapat. Cartoon po to Okay. Pero, tingnan mo natin.
Okay, ayan, ito natin, ano, sabi dyan, head up. Ano po, there were many obstacles. Tama? Una-una, maliit siya. So, dahil maliit siya, tinuturuan siya ng tatay niya. Tama? Sabi sa kanya, ganito gagawin mo, yuko ka muna, tapos tayo. Ayan, sabi gano'n. Tapos sumunod, sabi niya, yuko, hindi ko kaya. Hindi, diretso ka lang. May nagsusupport sa kanya eh. So, along the way, nakita niya yung mga obstacles. Every time na yumuyuko siya, why? Kasi alam niya sa sarili niya na yun lang yung kaya niya. Maliit siya. So alam niya na hindi niya mapagtatagumpayan na anumang mga bagay. But there was this one, ano po, na nagpupush sa kanya. Tama? Anong sabi? Kilang, taas ito, i-ano mo yung mga legs mo, tapos diretso ka lang. Ayan. So naniniwala siya doon. Okay? Pero dumating yung time, ano nangyari? Nung meron ng mas malaking obstacles, yung nagsabi sa kanya, no, simple lang yan eh, kaya mo yan eh. Ano nangyari? Baliktad na. Kasi yung mayroong maliit na pananampalataya ay lumaki na. Naniwala siya na kaya niya. No? Ano nangyari doon sa isang malaki? Yung malaki parang, tika muna, hindi ko kaya. Ito yung malaki, di ba? So minsan nakala natin, iyakang-yaka na natin yung mga bagay. Pero hindi natin alam. Hindi pala. Pero ano po nangyari? May nag-push sa kanya. Let us see the conclusion. You have to surround yourself with others who will support and encourage you, especially when times get tough. That's the reason why you are attending Bible studies. That's the reason why you go and attend the prayer meetings. That's the reason why you go here, attend Sunday worship service. Not only that we are to receive the Word of God, but we're all here, of course, to give our thanksgiving, our offerings to the Lord. But you have to surround yourself with others who will support you. Ano po? Yung obstacles na yon ay magagawa natin na malagpasan siya. Okay po? Malagpasan siya kung ano po, when we have support. Okay po? At lalo't higit kung kilala natin. So kilala niya, tama ba? So hindi na give up yung maliit na yon. Ano ba yon? Goat ba yon? Ayan, so, okay. So, hindi siya na-give up. Tama. Anong ginawa niya? Dahil lumakas yung kanyang pananampalataya, may say na siya. Ganito lang yun. Ganito kasi yung ginawa ko eh. That's the reason ba't may mga testimonies eh. Yung mga testimonies po, nagpapalakas yan ng ating pananampalataya. Kung kaya niya, kaya ko din yan sa tulong at biyaya ng Panginoon Diyos. The testimonies that I have given earlier, yung mga pagsubok na amin pong mga pinagdaanan, hindi ko po yun kaya kung ako lang mag-isa. Now, dumaan man kayo sa ganun or hindi nyo man siya daanan, iba man ang inyong daanan, maniniwala tayo na pagtatagumpayan natin yon. Pride, alisan natin. Nakita natin dun sa tatay, ano ginawa niya? Ayaw niya lumapit kasi ano siya, natatakot siya. Ano, yung maliit ang nagturo sa kanya. Tama, ganito lang yan. Oops, tinuro sa kanya and then jump ka lang. So, ganun din po tayo. Kaya natin mapagtagumpayan. Makakalapit tayo sa Panginoon Diyos. Ano man yung obstacles, ano man yung hadlang, ano man yung mga hindrances. Head up. Tingin tayo sa Panginoon Diyos. Focus our attention to God. Wala ka ng ibang bibigyan, wala ka ng iba pa. No, na pagsasabihan, ano po, lahat ng nilalaman ng puso mo. Head up. Tingin tayo sa Panginoon Diyos at magugulat tayo. Mga bagay na hindi natin kayang malagpasan, malalagpasan natin sa tulong at biyaya ng Panginoon Diyos. Amen? You have to go to church and fellowship with other believers. There is no situation that is too difficult for God to handle. There is nothing that is impossible with the Lord. Amen? And lastly, trusting in God's plans keeps us on the straight and narrow path and helps us endure obstacles. Tandaan po natin ito. You are a child of God. Huwag ka pong matatakot. You are a daughter of the King. You are the son of the King of Kings and the Lord of Lords. You are part of God's family. Amen? Huwag kang matatakot. Ano man ang obstacles na yan, mas pipiliin natin. Just get the sword of the Spirit. Amen? Get the sword of the Spirit and tell the enemy, wala siyang magagawa. He cannot do anything. Why? Because of what? Because of the Word of God. Hindi magsisinungaling ang Panginoon Diyos. What He promised, He will do. Amen? What the Lord promised in your life, He will do. Just claim it.
Amen. Remember who you are and where you belong. And that is your strength. Our strength comes from the Lord Jesus Christ alone. Amen. Malakas po na palakpak para sa Panginoon Diyos. May I request everyone to please stand. Let's all pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, napakadaming obstacles sa buhay namin. Lord, thank you for reminding us, O God, na para makalapit kami sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, we have to identify ano-ano ba yung mga obstacles na to. Lord, sin and hypocrisy, yung worriness, O God, yung fears, yung pride and self-reliance. Lord, these are all obstacles, O God, that hinders us, O God, in drawing, O God, near to you. Lord, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na patuloy kami na makalapit sa iyo. Lord, maaring sabihin ng iba, alam na namin yan. But Lord, right now, I rebuke the spirit of pride in each and every one of us here in Jesus' name. Lord, tulungan mo kami na makahakbang kami, Panginoon Diyos. Maihakbang namin ang aming mga pananampalataya in Jesus' name, Panginoon. Lord, yung kasalanan na patuloy, Lord, na bit-bit ng bawat isa, we are asking forgiveness, O God, in Jesus' name. Lord, patawarin mo kami sa mga bagay, Panginoon, mga pagkukulang namin sa iyo, Panginoon. Hindi ka namin na pagsisilbihan, Panginoong Jesus. Lord, sorry po kung kami po ay nananangan sa sarili naming kagalingan, sa sarili naming kakayanan. Lord, na nakakalimutan namin manalangin, nakakalimutan namin magbasa ng iyong salita. Lord, nakikita mo na mas madalas na nagwo-worry, natatakot. Lord, in the mighty name of Jesus, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon Diyos, sa amin. Lord, na yung tiwala namin ay patuloy, Lord, na maibigay sa iyo. And Lord, help us, O God, to be consistent in reading the Word of God, in praying, O God. Lord, tulungan mo kami, Panginoong Jesus, na patuloy kami, O Diyos, na naisin namin, Panginoon, na lumapit kami, Panginoon Diyos, sa iyo. Lord, thank you. Lord, ano man ang sitwasyon, Lord, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na nandun yung joy namin, Panginoon, in serving you. Because you said in your word, Lord, consider it pure joy, my dear brothers and sisters, when you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Lord, we're gonna persevere, O God. Lord, yung faith, Panginoon Diyos, you increase the level of our faith, O God. Lord, you elevate our worship. You elevate, O God, our way, O God, of thanking you. And Lord, tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Ano mang mga hadlang na to, Panginoon, upang hindi kami makalapit sa iyo. Lord, yung self-discipline, tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Hanapin ka, maaga pa lang, Panginoong Jesus. Gigising kami, mananalangin kami, we will consult you, O God. Lahat ng bagay, Panginoon Diyos, lahat ng gagawin namin, Lord, lahat ikaw muna ang unang makakaalam, Panginoong Jesus. Lord, maraming pong salamat, and I pray, Panginoon Diyos, with all these obstacles, in Jesus' name, Lord. Lord, now that we have identified, seen hypocrisy, worries, fears, pride, self-reliance, in the mighty name of Jesus, we rebuke, O God, all these obstacles. And we pray, O God, palalimin mo ang relasyon ng bawat isa sa iyo. Palalimin mo, Panginoon, ang pagkakakilala namin sa iyo. Help us to read, O God, your word. Help us, O God, to meditate on your word day and night. Lord, maraming pong salamat. Ikaw po ang patuloy, O Diyos, na maitaas, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. And Lord, right now, as we, all of us, Lord, we are raising our hands to you. May the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Everybody say, Amen. Amen. Let's continue to worship God, and let's declare that He is holy. Holy, holy, holy. Come on, church. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Who was
na po ang lahat. Ngayon po ay dumako naman tayo sa pagbibigay. Kumusta naman po ang ating mga bulsa? Pinagpala po ba ito? Amen. Sige po, basahin po natin ang ating salita ng Panginoon sa Mark 12:41 hanggang 44. Sabi po rito, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng kaloob doon sa templo at pinangmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga lagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Kaya sa umaga pong ito, mayaman o mahirap, lahat po ay para-pareho pong nagbibigay. So, maliit man po o malaki ang ibibigay natin sa gawain ng Panginoon, ito po ay tinatanggap po ng Panginoon. So, ang sabi po ng passage na ito na ating binasa, yung pong babaeng balo na lahat po ng kanyang ikabubuhay ay kanyang ibinigay. Sa kabila po ng kanyang kahirapan, siya po ay nagtitiwala sa Panginoon na kayang-kayang ibigay ng Panginoon ang kanyang mga pangangailangan. Ganon din po tayo sa oras na ito, kung magtitiwala po tayo sa Panginoon, na tayo po ay maging tapat sa pagbibigay po sa gawain ng Panginoon. Dahil po sa oras na ito, meron po tayong audience sa ating Panginoon po. Nanonood po sa atin, tinitingnan niya po kung gaano natin kamahal, kung gaano tayo katapat sa kanyang gawain. Kaya sa oras na ito po, itaas po natin ang ating kaloob sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Ikaw po ang aming Jehovah Jireh na nagpapala sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mo na narito, Panginoon, na nagkakaloob sa iyong gawain, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon, ng magbigay ng may kagalakan na nagmumula sa aming mga puso, Panginoon. Alam namin, O Diyos, ito po ay ikaw po ang siyang patuloy na magbalik ng siksik-liglig at umaapaw pa sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At lahat po ng mga salapi na malilikom sa umagang ito po ay pagpalain mo at magagamit lamang po ito sa ikalalawak pa ng iyong banal na salita, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po tayong lahat. Pwede po tayong magkaloob at tayo po umawit sa Panginoon. Ito na ang hinihintay.
At tayo po'y magkamaya na. God bless you, kapatid. See you again next Sunday. God bless po. See you. Let everything Let everything that is spread. that is spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that is spread. that is spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley. Praise in the mountain. Yeah. I praise when I'm sure. Praise when I'm counting. I praise when I'm hungry. Praise was surrounding. Whose praises the waters, my enemies crowded. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I gotta reach.